Hello mga ka-DDS! Welcome back to my channel, the DDS Forever channel. Pasensya na po kayo, ang tagal kong nag-hibernate. Kasi po na-COVID po ako eh. Well, anyway, I just got recovered so I'm here. Dito pong New Year, ang dami pong nangyari sa atin, mga pasabog. Recently nga lang, sabi ni Soto na ibabalik niya yung renewal daw ng ABS-CBN franchise. Ito, babasahin ko po yung sinabi ni Atty. Larry Gadon, ha. Sinasabi ng mga 6 na senador, sabi yan ni Atty. Gadon, ha, na hindi raw maganda ang mga programa sa television ngayon. Naku po, sinasabi ng 6 na senador yan, hindi si Larry Gadon. Hindi raw magaganda mga programa sa television sa pagkawala raw ng ABS-CBN. Aba, sabi niya, kailan pa ginawa ang konsepto ng Senado na maghusga kung ano ang maganda ng mga TV shows? Di ba? Hindi naman yun ang trabaho nila. Ang trabaho nila magpanukala ng mga batas. Yung pag-iimbestiga po sa mga usapin sa bayan natin, yun lang po ay para in aid of legislation, para makagawa po sila ng mga bill na naayon po sa panahon, sa mga pangyayari sa bansa natin, sa sitwasyon ng present generation natin, di ba? Kung ang nais ay magkaroon ng educational, informative, instructive, cultural development, moral development, edi lagyan na lang ng Itbulaga lahat ng mga channel. Lahat ng programa. O yan, Tito Soto, halatang sip-sip ka. Senate President, pinangungunahan mo yung urgent bill na magkaroon ng pangkisang ABS-CBN. Tapos heto pang 14 na senador sumuporta. Naku po, ang nakakapanghinayang lang. Manny Pacquiao, bakit ka nakikisawsaw? Alam ko mayaman ka na, alam ko hindi ka binayaran ng ABS-CBN. Maybe it's something to do with propaganda eh. Di ba? Pagka naibalik nga naman ng ABS-CBN, itong mga 14 na senador na to, sabi nga ni Larry Gadon, 6 dito pero 14 sila. Mamaya papakita ko isa-isa pangalan nila, mga mukha nila. Nasa na ba ako? Ayun, pagka sumisip-sip sila sa ABS-CBN, ibig sabihin yan, pag nagtagumpay sila sa kanilang maitim na plano na magkaroon ng franchise ang ABS-CBN, naku po, ang kanilang propaganda, pababanguhin yung pangalan nila. Ang masama po nito, yung mga kumalaban, yung mga hindi nagbigay ng prangkisa, hindi nag-approve ng prangkisa ng ABS-CBN, sila po, naku po, siguradong sigurado, sisirain po nila ang mga pangalan ng mga maayos na politiko na to sa pangunguna ni Congressman Marcoleta. Nakita naman po natin yung performance ng Kongreso sa pangunguna ng sinasabi nga nating, Big 5 or Big 4? Marcoleta, Defensor, sino pa ba yung tatlo? Alvarado, si Barsaga, yan. Sisirain po yan ng ABS-CBN. Siguradong sigurado yan. Kasi alam na po natin yung kalibre ng ABS-CBN. Kung paano nila sinira ang Marcos noon, mas kayang-kaya nilang sirain ang mga pangalan ng mga senador na matitino sa bansa natin. Mga congressman pala sa pangunguna ni Marcoleta. Eto na nga, sige, may babasahin pa ako mga ka-DDS. Eto, sabi ni Marcoleta, hindi raw pwedeng baliwalain ang masalimuot na investigasyon sa Kongreso at nagbunyag sa mga paglabag sa batas ng ABS-CBN. Mga ka-DDS, sa bigat ng kasalanan ng ABS-CBN, ganun na lang ba? Yung krimen na ginawa nila sa bayan, ang dami po, inisa-isa, hinimay-himay sa pag-iimbestiga sa Kongreso noon. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung kanilang mga paglabag. Hindi lang maliliit na paglabag to, malaki yung krimen nila sa bayan. Tapos itong mga bugok na senador na to, kasama pa yung Senate President, hindi na ba kayo nag-iisip? Hindi na ba kayo naawa sa bayan? Diyos ko, kung mauupo, kung magkakaroon ng renewal ng prangkisa or prangkisang ABS-CBN, alam na natin kung ano ang mangyayari. Sisirain nila lahat ng mga naniniwala kay President Duterte. Yung mga kaalyado niya sa pangunguna ni Bongo. Close ties niya si Bongo. Unang-una sisirain yan. Fortunately po, nandito po tayong mga DDS na patuloy na sumusuporta at nagiging boses po ng taong bayan. Nagiging boses po ng kabutihan ng ating Pangulo.
Hahayaan pa ba nating mangyari yan? Eto pa ha, sabi ni Marcoleta, igiit natin na hindi dapat kalimutan ang mga dahilan ng pagkabasura ng prangkisa ng renewal ng ABS-CBN. Ang dami po kung iisa-isahin natin yung pag-aargabyado nila, yung labor code law na brinake nila. Biro mo, gano'n na lang sila kung paano nila sipain yung kanilang maliliit na kawani. Hindi lang maliliit, pati yung mga big time tulad ni Mel Tiangco, di ba naranasan niya? Para siyang tinuring na ipis, para siyang tinapak-tapakan na parang ipis. Di ba ang ipis, pag nakita natin, tatapak-tapakan natin at sisipain natin, ganun po. Big personality yan si Mel Tiangco, di ba? Tapos dun sa mga maliliit, ganun na lang nila kung paano nila sinipa na parang mga hayop. Ganun po ang tingin ng ABS-CBN sa ating lahat na mga pobreng mamamayang Pilipino. Ito pa, may babasahin pa ako. Oh, heto, si Soto, di ba? He files the bill seeking to grant franchise to ABS-CBN. Ang kapal ng mukha mo, Soto. Hindi kita maintindihan. Talagang lumalabas yung kulay na, ano nyo, yung kulay, ano ba yung tawag doon? Yung, sige, balimbing na lang. Gano'n na lang. Hindi ko maalala eh. Yung unyango, kasi yung unyango po, na hayop, kung saan po dumikit na kung anong kulay, ang matapatan niya, madikitin niya, nagaganon po yung kulay. Pero heto, lumalabas yung dilawan. Nagkukulay dilawan na naman kasi nagpapabango sa ABS-CBN para nga naman sa election fever, malapit na po hetong taon, magsisimula na, this year. Tutulungan siya ng ABS-CBN na pabanguhin yung pangalan niya. Siguro may plano tong tumakbo bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Tingnan po natin. Or tumakbo uli bilang senador. I don't know if he's allowed to run again. Siguro second term niya yata ito, I'm not sure. Pero kung ano po yung pinaplano nila, nakikita na po natin, di ba? Biglang pinatalsik si Cayetano, umupo si Velasco, tapos biglang sinipa yung mga committee doon, sila defensor. Lahat pinaupo niya, mga galamay niya, 32 po. Nagsisimula na ang plano. Tapos eto pa, nakakadismaya ka talaga, Ate B. Noon, gumawa ako ng vlog eh. Isa ka sa gustong sumuporta sa pagbibigay ng renewal sa prangkisa ng ABS-CBN. Nako, Ate B, mag-isip-isip ka. You are voted to be a servant of Filipino people, not this oligarch. Sayang ka. Sayang talaga yung mga yung mga pangalan na binild up mo in those years. Lahat po ng ginagawa ng ating Pangulo, kita nyo naman yung mga infra na papakinabangan ng tao ngayon. Yung recently lang, naka-open ng Stage 3 Skyway. Kita nyo, napanood ko sa isang vlog. Yung isang vlogger, nag-drive siya yung pasukan ng mga kawani dun sa EDSA. Parang naging, ano yung tawag doon, yung kalsada, talagang 70% ang lumuwag yung kalsada. Yan po, nagsisimula na. Tapos heto pa si Grace po. Isa sa sumusuporta sa pagbibigay ng prangkisa ng ABS-CBN. Grace po, minamadali mo ang pagbibigay ng prangkisa. Urgent para sa'yo, emergency. Pero yung emergency power na hinihingi ng ating Pangulo, hindi mo binigay, 4 na taon na ngayon. 4 na taon na, Grace po, inupuan mo. Anong ibig sabihin yan? Ngayon tong walang kakwenta-kwentang prangkisa na oligarkong ABS-CBN na nagpahirap sa taong bayan, na lumabag sa batas ng maraming beses. Ang laki po ng krimen nila. Ngayon, urgent. Gusto nyong pag-usapan sa Senado. Gusto nyong i-railroad kung paano mamadaliin yung pagbibigay ng prangkisa. Anong klaseng mga politiko kayo? Binoto ko yun ng tao, tapos ganyan? Nakikisimpatya kayo sa oligarko na nang api sa mga Pilipino? Yung multa nga, sabi ni Marcoleta, kung ito total mo, hanggang ngayon yung multa sa black box na tinatawag, yung pay-per-view, umaabot po ng trilyones. Hanggang ngayon, hindi pa nasasara yung usapan na yan. Kasi umentra na nga to si Velasco eh. Parang delaying tactic yung ginagawa nila. Tulad po ng protesta electoral protest ni Bongbong, di ba? Delaying tactic, ngayon 2021 na, magpa 5 years na. Ganyan po ang ginagawa nila para hindi po magkaroon ng closeness sa investigasyon sa mga kalokohan pa ng ABS-CBN. Yung lupa na nga lang na kinakatayuan ng ABS-CBN. Ang laking question yun. Nagbigay sila ng titulo, 42 square meter. Yung laki ng kinalalagyan ng tower nila. Sinong gagaguhin nyo? Tapos kayo, mga senador pa naman kayo.
Tito Soto, Senate President, nakikisimpatya ka sa ABS-CBN pagbibigay ng prangkisa? Diyos ko, sige, babasahin ko kung sino tong mga pulpul na senador na to talagang gustong sumuporta sa pagbibigay ng renewal ng ABS-CBN to, ha. Babasahin ko. Number 1, Tito Soto nga. Si School Bukol, One Ball University. Ralph Recto, hindi na ako nagtataka dyan kasi asawa ni Vilma Santos. Mga sip-sip, mga walang puso, mga hindi lingkod bayan. Pangatlo, si Juan Miguel Zubiri. Pang-apat, hindi na rin tayo magtataka rito, si Boy Tulog, Franklin Drilon. Si Sani Angara. Pang-anim, si Nancy Binay, Sherwin Gatchalian, Richard Gordon, na isa ring hunyango, na isa ring balimbing, hindi natin maintindihan. Lito Lapid, Manny Pacquiao, Diyos ko, bakit ka nakisawsaw dito? Baka pulutin ka rin sa kangkungan, pagsapit ng eleksyon, bakit ka nakikisawsaw dito? Manny, sayang ka, di bali, okay lang yun. Si Joel Villanueva, anak ng pastor, ha? Yung moral ascendancy na wala na. Bakit nyo kinakampihan ng ABS-CBN, nakarumal-dumal, binalahura ang batas natin? Anak ka pa naman ng pastor, Joel? Nasaan ka ba? Nasa right side ka ba? Nasa wrong side of the politics ka, di ba? Dapat sabihan to ng tatay niyang congressman eh. Sayang, JIL po ako nung araw, pero ewan ko ba kung ano nangyayari sa mga pastor natin. Anak ng pastor kumakampi dun sa Tiwaling ABS-CBN na oligarko. O pang-13, si Hontiveros, hindi na tayo nagtataka. Si Hontivirus ng bansa natin. Tapos, si Pangilinan, isa pa rin yan, mga gunggong na yan. May narinig, baka tumakbo tong Vice President ng Pilipinas, kaya nagsisip-sip sa ABS-CBN. Hindi na po tayo nagtataka. Pero heto po kay Manny Pacquiao lang talaga ako takang-taka kung bakit nagkaganyan siya. Hindi yata ito nanood ng 13 hearing. 13 hearing ang nangyari, talagang si Marcoleta. Binusisi lahat yung mga papeles kung saan niya kinuha. Ito pa ang babasahin ko. Yung sinabi naman ni Jason sa noon, kasi nagsalita siya yung tungkol sa pagkakasara ng ABS-CBN. Ito, teka, sinulat ko yun dito eh. Ito naman po mga kadides yung sinabi ni Jason sa, kung natatandaan nyo ha. ABS-CBN is the epicenter of the Lopez Empire. A sanctuary to the communists. Ngayon, di ba nangyayari na? Sanctuary to the communists. Pinangangalagaan po nila yung Makabayan Black, yung mga komunistang grupo na siyang nanggugulo sa bayan natin. Ayan na nga po lumantad dahil yun sa mga kadre na lumantad, na sumuko, na bumaliktad, na tumalikod sa kanila. Kaya nalaman po natin na connection po sila. Communist, terrorist, yung Makabayan Black, ABS-CBN. Lahat ng oposisyon at dilawan kasama kayo. O basa uli. An altar, sabi ni Jason sa, an altar to the corrupt politicians. Ayan na nga, corrupt politicians. Kasama yung 14 na binanggit ko. A puppet to American business interests in the home of the oligarchs. Naku po, sabi nga, make no mistake about it, sabi ni Jason sa, the closure of ABS-CBN could be the best thing that ever happened in the Philippines. Agree po ako dyan. Tapos nang dahil lang sa competition, may sinasabi mo, Soto, na anime. Ano yan? Ang babaw ng dahilan mo. Ganun na lang ba? Kakalimutan natin yung malaking krimen na ginawa ng ABS-CBN sa bansa natin. Simula pa nang pinatalsik niya ang Marcos. Na noong araw, wala pang social media, walang kalaban-laban na sinira ang pangalan ng mga Marcoses. Ngayon, iba na. Ang bubobo nyo talaga, no? Kala nyo kasi, ang mga Pilipino, hindi nagbabasa, hindi nanood. Kaya, ang social media ng mga DDS, supporter, ang lakas-lakas. Ako nga maliit na vlogger lang, DDS. Pero kita mo, 12K is something to me. I'm not as good as the big vloggers. Pero kita mo, di ba? Kita nyo. Kahit paano may viewers ako. Nung araw, may viewer lang ko na 100, masaya na ako. Biglang dahil sumusuporta po ako sa ating Pangulo. Ang lalakas ng loob nyo kasi si Duterte, malapit nang matapos ang termino. Saka inggit kayo dahil si President Duterte, hindi na ako na-surprise, voted the best president in the world. The most powerful president in the world.
Pangatlo lang yata si Putin. Yung pangalawa, hindi ko ganong kilala eh. It's a pride, it's an honor to all Filipinos na binoto siya. Hindi na mga Pilipino yan, na iba-ibang nasyon sa buong mundo. Best. Kasi nakita po nila yung performance ng ating Pangulo eh. Sa paghawak ng pandemic, lalong-lalo na. Sa mga infra, yung kanyang mga policy na ang lalakas. Siya lang yung kauna-unahang pumontra, nagsasalita against sa Amerika. Diba si Obama nga, nakatikim? Sabi niya, Obama, go to hell. Saan ka makakakita ng presidenteng ganyan? Kasi nakikialam sa war on drug ng Pangulo. Hindi nila alam kung ano nangyayari sa bansa natin, di ba? Tapos nakikialam sila. Sila Calamard. Ay nako mga ka-DDS, New Year na New Year. Etong mga pasabog, itong mga pinagagagawa ng mga pulpul na Senado natin, ng mga dilawan, kontrahin po natin. Maging boses po tayo ng presidente. Kasi po hindi po niya alam kung nasan yung kalaban niya. Tulad niya, naglalabasan na yung kulay. Palibasa, kala nila si President humihina na kasi parang election fever na po ngayon, malapit na. After 5 months lang, magsisimula na. Ito na nga, umientra na. Nagpapalakas sa ABS-CBN kasi po ang motibo po nila, pagka na-renew po yung ABS-CBN, yung prangkisa ng ABS-CBN, heto na. Pababanghuin yung pangalan nila. Pababanghuin hanggang sa lumakas. Alam niyo, you underestimate the power of social media. Hindi na mangyayari yan. Kaya ang bobobo nyo eh. Sabi nga ni Atty. Larry Gadon, mga bobo. Si Trapo, isa pa rin yan. Papalakas ka, no? Tatakbo kang presidente, wala. Pupulutin ka sa kangkungan. You underestimate us. You underestimate that President Duterte is losing power kasi aalis na siya. Hindi po. Hindi po kami titigil. We will support whoever he wants to support. Si Sara Duterte, nandiyan pa. Yung mga anak niya, ang lalakas. Ngayon, si Isko, baka tumakbo. Ewan ko ha. Si Isko, no, I like what he's doing in Manila. I love it actually. Pero nang napatunayan natin na siya ay kakampi nila Joe Masison, pinatanggal niya yung mga tarpaulin dun sa Manila. Sabi niya, i-take down yan. Kasi hindi po ito ng panahon ng pagkakawatak-watak. Kailangan po reconciliation. You know, we don't reconcile with the terrorists, Kiko, di ba? Ngayon, di ba, nang ginawa niya yon, ang daming umurong yung suporta sa kanya. Nabawasan ng at least 30-40% yung kanyang popularity. After couple of months lang, may nagsabit uli ron. Si Joe Masison, meron pang sungay. Di ba? Oh, di ba? He learned this lesson, hindi na niya pinatanggal. Kaya nga lang, I doubt it, Kiko. Though I like what you're doing in Manila, pero you are being connected to this Makabayan Bloc, na siyang sumuporta sa'yo, kaya ka naging mayor. I doubt it. I don't really want to support you after all of those things na ginawa mo. We have so much doubt about you now. Though, you know, na alam namin na you are trying to recover from that dilemma, di ba? O sige mga ka-DDS, hanggang dito na lang. Sana po maging maganda ang New Year natin at patuloy po nating suportahan ng tunay na pagbabago ng ating Pangulo. Sa pong magandang araw at marami pong salamat.